So itutuloy po natin ang ating series. So kung maalala niyo po, tayo po ay nagkakaroon ng series sa book ni Pastor Conley Owens, the Dorean Principle. At tayo po ay nasa chapter 7 na, natapos po tayo sa chapter 6 kung saan pinag-usapan natin yung principle versus pragmatism. So dito po sa chapter 7, pupuproceed po tayo at ang title po ng chapter 7 is The Greed of Wolves. So ito po ay pumapatungkol sa mga false teacher. So sa ating pong pagsisimula, pwede po bang makikibasa po sa Matthew 7:15 to 20. So, sino pong unang makakita? Matthew 7, verses 15 to 20. Beware of the false prophets who came to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruits. So, thank you doon, brother. Makikita po natin na ito pong sermon na ito, or itong part na ito ng binasa ay bahagi po ng Sermon on the Mount. Kaya, ito pong bahaging ito ay pinapakita niya yung pagkakaiba ng good tree and bad tree. At siya po ay nagpatuloy ang ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga false teacher. Malinaw po dito yung ang isang yun daw pong bad tree ay hindi magbubunga ng good fruit. So makikita natin dito, while false teaching is their defining trait, Jesus reveals something deeper in this passage. These individuals are ravenous wolves, driven by an underlying motivation of greed. While maraming mga traits yung isang false teacher, particularly kasama yung kanilang false teaching, makikita natin na mas malalim yung pagpapakita ni Jesus kung ano ba ang uri, ano ba ang makikita sa mga false teachers. This highlights the importance of discerning not just their teaching but also their intentions. So ipapakita natin dito sa biyaya ng Panginoon na yung pagiging false teacher pala ay hindi lang makikita doon sa kanilang itinuturo. Yun yung point dito ni Jesus. Possible na tama yung itinuturo, right yung doctrine, ito rin yung bahagi na hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, ay sa akin. Hindi lahat, kundi yung mga umiibig lamang sa Kanya. Sabi doon sa verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he does the will of my Father who is in heaven. At doon sa tutuloy natin yung pagbabasa, many will say to me, sabi niya, Lord, Lord, did we prophesy in your name? So, yung point dito ni Jesus na yung pagiging false teacher ay hindi lang nakadepende kung ano yung itinuturo. At yun yung pag-uusapan natin. Sabi ni Conley Owens, one may play down greed as merely a peripheral feature of false teachers, but the recurring drumbeat of the New Testament places it at the heart of all false teaching. We could imagine a false teacher who lives a life of poverty, but the issue does not revolve around money so much as it does the pursuit of personal benefit. Indeed, if one does not serve Christ, he has in mind his own gain. In other words, maganda yung point ni Owens,
The falseness of a false teacher does not merely hinge on erroneous doctrine, but of the teacher himself. Dentures are regarded as false teeth, though they may bite and chew like a real teeth. Likewise, one who seeks his own gain in ministry is a false teacher, though he may promote a similar authentic doctrine. Pakabigat nung sinasabi dito ni Conley Owens. Posible daw na yung isang tao ay nagtuturo ng right doctrine. In the case nung kinakausap dito ni Jesus na alam nila kung kanino dapat mag-prophesy, kaninong pangalan sa Panginoon. Alam nila kung kanino dapat sa kapangyarihan yung mga miracle sa Panginoon, pero hindi sila kilala ng Panginoon. So yung typical view, dyan po sa diagram natin, na yung greedy ay isa lamang sa mga traits ng pagiging false teacher. So, kumbaga pwedeng paghiwalayin yung mga greedy teachers sa false teachers. Yan yung first diagram. Kaya dun sa first part nito, feature versus essence. So, ang sinasabi dun sa first or typical view, pwedeng greedy ang isang preacher, pero hindi necessarily false teacher siya. So, yun yung isang view. Pwede naman na false teacher siya, pero hindi siya necessarily greedy. Pero sa biblical view, at agree ako kay Conley Owens, na equated yung greedy teachers, iisa lamang, false teachers. Ibig sabihin, essential, in fact, hindi nga yung teaching, di ba? Kasi doon sa Matthew 7, teaching, alam nila kung kanino magpa-prophesy, kaninong pangalan. Tama yung kanilang, sila ay orthodox. Alam nila kung kanino magmi-miracles. Pero, kinategorize si Jesus ng mga false teachers sila. So, hindi talaga dun sa teaching lamang, kundi doon sa intention ng kanilang ministry or yung intention ng kanilang puso. Kaya doon sa biblical view, and I agree sa diagram na ito, lahat ng false teachers are greedy. So, essential feature ng isang false teacher ang greediness. So in the previous chapter, established that Paul's rejection of ministerial reciprocity stems from his sincerity, defined as his lack of ulterior motives. Di ba doon sa pinag-aralan natin na kinontrast ni Apostle Paul yung kanyang sarili sa mga super apostles or yung mga peddlers of God's word? So, pinag-isa doon ni Apostle Paul yung sincerity of his ministry sa pagiging free, na wala siyang ulterior motive, wala siyang ibang motive, kundi to preach Christ and Him crucified and to serve the Corinthian church. In contrast, those who minister with a focus on material payment reveal or ulterior motive, exposing themselves as sincere and identifying as false teachers. So this insight elevates the Dorean principle to a critical standard. As the New Testament suggests that a teacher's disposition toward reciprocity serves as a key indicator of their authenticity. So yun yung in-establish natin, nakita natin sa last chapter, na yung sincerity ng ministry ay kinontrast ni Apostle Paul dun sa mga peddlers of God's Word. Ang point po natin, true, God-honoring ministry must be marked by the sincerity exemplified in the Dorean principle. So yun po yung pinoint out natin, na yung sincerity ay napapakita doon sa pagiging free, walang bayad na ministeryo. And this chapter explores several examples of false teachers in the New Testament, each characterized by greed, further affirming that sincere ministry
aligns with the Dorean principle. So hahatiin po natin ito sa part 2 po yung sunod. Pero ngayon titingnan po natin yung characteristics ng mga scribes and Pharisees, and secondly, si Simon the magician. So yun po yung titingnan natin, yung mga key features ng mga false teachers na ito. So first thing na diniscuss po ni Pastor Conley Owens, yung features ng mga or characteristics ng mga scribes and Pharisees. Yung binasa na natin, pinakita na ni Jesus, yung mga false teacher. So bilang notably, the scribes and Pharisees fall directly into this category of false teachers. So may tuturing po, while masigasig ang mga Pharisees sa kautusan, may tuturing po sila na false teachers. While some of their expansive rules and allowances are at odds with proper understanding of God's law, the New Testament regards the Pharisees as the contemporary sect of Judaism with the highest doctrinal fidelity. So, pwede po natin may turing na ang mga Pharisee and Sadducees ay isang sect po ito, contemporary sect of Judaism. In other words, they taught with more accuracy than any other group of their day. So matatalinong mga tao itong mga Pharisee na ito, magagaling sila sa kautusan. But Jesus condemns them as false teacher largely on account of their greed. Hindi lang doon sa kanilang itinuturo. Actually, may mga tamang itinuturo yung mga Pharisee. Dinadagdagan lang nila at ini-interpret nila ng mali. Pero hindi lamang doon kinondem ni Jesus ang mga Pharisees, kundi sa kanilang pagiging greed. Makikibasa po sa Luke 20, 46 to 47. Sabi doon, ayan. Sabi doon, who devour widows' houses. Ibig sabihin, kinakamkam nila yung mga bahay ng mga widows. So Jesus criticizes the scribes and Pharisees for their hypocrisy. Yung mga Pharisees and Sadducees scribes, sila ay nagse-serve lang sa public eye. Nagpe-pray sila sa mga public places para maipakita yung pagiging matuwid nila. While hindi natin sinasabi na masamang mag-pray publicly, pero yung mga Pharisees ay ginagawa nila ito for the sake of external lamang, para makita sila ng mga tao. Stating that they clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. So, hindi masama yung prayer sa public. Hindi masama yun. Kaso, alam ni Jesus kung ano yung intensyon na sila ay maganda sa labas, pero nabubulok na bangkay sa loob. So, this metaphor highlights their focus on outward appearances while neglecting inner righteousness. Jesus emphasizes that their internal motivations are driven by greed, which leads to their unjust actions. So this critique underscores the importance of aligning one's inner character with outward behavior, promoting sincerity and integrity in spiritual leadership. Makikita po natin dito na ine-expose ng ating Panginoong Jesucristo, while maganda yung kanilang mga panlabas na pagsunod, maaaring right yung kanilang doctrine, maaaring mayroon silang right understanding sa law, pero ang malinaw doon, itong mga Pharisees na ito ay punong-puno ng greediness. Yung verse 47, who devour widows' houses, and for appearance sake offer long prayers.
So makikita natin dito yung pagiging false teachers ng mga ito, hindi lang doon sa tinuturo nila na false teaching, kundi primarily yung kanilang intensyon, yung paggawa nila ng kanilang mga ginagawa. So Jesus exposes the covetousness of these religious leaders while wearing long robes or receiving respectful greetings isn't inherently wrong. Their love for prestige reveals their true motives. Kung i-contextualize natin, hindi naman masama na maging celebrity preacher kung talagang gifted ang isang teacher na makilala siya sa kanyang gift. Hindi masama yun. Hindi rin masama na magsuot ng magandang damit. Pero ang sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo, yung prestige, yung kasikatan, yung kabonggahan, ito ay pwedeng ma-reveal kung ano yung motibo ng isang preacher or teacher. Similarly, lengthy, gaya ng sinabing ko, hindi masama yung pagpipray sa public, and even yung mahabang prayer. But when done only for show, they become hypocritical. So ang point po natin, Jesus highlights their greed by mentioning how they exploit widows, an act that goes beyond mere intent and results in genuine harm. So, yung isang paraan na in-expose ni Jesus yung hypocrisy ng mga Pharisees and scribes ay yung pag-exploit nila sa bahay ng mga widows. Sabi doon, devour, kinamkam nila yung mga kabuhayan ng mga widows. Kasi yung mga widows during that time, sila yung may tuturing ng mga mahihina. Kaya nga di ba may utos si Pablo na yung mga widows, aalagaan sila ng iglesia, bibisitahin sila. In fact, kay James, di ba, yung test ng genuine religion, isa ay yung pag-visit sa mga widows kasi sila yung mga helpless. Pero dahil napaka-hypocrite ng mga Pharisees na ito, even yung mga helpless at may hina, kinamkam nila yung mga ari-arian. So this identity between insincerity and the pursuit of wealth echoes in John 10, where Jesus alludes to the Pharisees of the previous chapter, describing them as hired hands. So mga bayaran. Sabi ni Conley Owens, Jesus offers no accusation of excess, as though ministers should strive for some ethic of moderation that the hired hand has violated by demanding more than reasonable compensation. The ulterior motive of gain in any quantity sufficiently incriminates the hired hand, depreciating him from the shepherd. Even here in the pages of the Gospels, the New Testament prepares us to identify greed, the pursuit of ministry for the sake of earthly recompense, as the identifying marker of false teachers. So napakabigat ng sinasabi dito ni Conley Owens, hindi doon sa laki ng pera. Of course, may degree yun, pero ang pinopoint ni Conley Owens, hindi yung laki ng pera, kundi kung ang ulterior motive ng isang pastor, ng isang theologian, ng isang preacher is gain, personal gain. And then yung example na iniwan ng mga Pharisees, sabi ni Conley Owens, yun daw ay identifying marker of a false teacher. So yun po yung characteristics ng mga Pharisees and Sadducees. Second naman po nating titingnan si Simon the Magician. Makikibasa po sa Acts 8:18 to 21. Acts 8, mga gawa, 8:18 to 21. Acts 8:18 to 21. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands,
he offered them money, saying, "Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." But Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God." So I think ito yung isang narrative na nagpapakita ng against yung Biblia sa paglalagay ng value, financial value sa ministry. Yun yung mismong kasalanan ni Simon the Magician. Dahil nakita niya nagmi-miracle yung mga apostol, gusto niya rin niya maging kagaya nila Peter at gusto niyang makuha yung power ng Holy Spirit, gusto niyang bilhin. The narrative of Simon the Magician in Acts stands out among encounters between money and ministry. So sabi ni Owens, do not mistake the ethical transgression for a misunderstanding about mechanics of impartation. Explicitly, Peter rebukes Simon the Magician because he thought the gift of God could be obtained by money. Yun yung essence ng pag-rebuke ni Peter kay Simon dahil iniisip ni Simon na kaya niyang bilhin yung spiritual things. Di ba yun yung same reaction pinakita ko sa inyo kay Martin Luther while hindi tayo naniniwala sa indulgence. Nung time ng Reformation, hindi naman kinokondemn ni Luther yung indulgence. Dahil even himself, even sa time ng Reformation, naniniwala pa siya sa purgatory. So hindi kinokondemn ni Martin Luther yung indulgence itself, pero yung pagbebenta ng indulgence. So same point, while hindi tayo naniniwala sa indulgence, pero yun yung point dito. Ang pag-rebuke ni Peter kay Simon ay dahil nilalagyan niya ng value, iniisip ni Simon na mabibili niya yung spiritual things. Implicitly, the apostle rebukes the magician because he thought the gift of God ought to be given for money. So ang point po natin, Simon treats Peter as a minister for profit and sets himself up to potentially become one as well, doling out this power to others who have the coin to spare. Sabi ni Conley Owens, tiningnan ni Simon si Peter na nagmi-ministry for money at kapag binigyan siya ng kapangyarihan, magkakaroon din siya ng mas maraming pera si Simon. So, yun yung pinapakita dito. So, the virtue of its narrative form, this passage centers around the particulars of one individual, si Simon. However, the prominence of this event in the fledgling church signifies the divine delivery of generalized principle. So, it is not merely impossible to facilitate the distribution of the gift of the Holy Spirit by means of financial exchange. So yung principle, yung general principle dito, na hindi dapat nilalagyan ng value yung Word of God, yung mga spiritual matters, mga spiritual things. Kung buhay pa si Peter, re-rebukein niya yung mga conference na mayroong bayad. Kasi dito ni-rebuke niya si Simon. It is dishonorable to make any such attempt. So broadly speaking, any ministry, dati may miracles pa, pero kapag in-apply natin ngayon, kapag ito ay kinouch natin sa pangalan ng ministeryo ng Ebanghelyo, any ministry, miraculous or non-miraculous, constitutes an attempt to impart the blessing of the Holy Spirit. So sa time nila may miracles pa, yun ay nasa pinag-aaralan natin sa Acts, di ba, yung mga miracles, yun ay sign of the kingdom at yun ay related sa power ng Holy Spirit. Pero kung i-apply natin, every spiritual blessings, ito man ay word of God, lalong-lalo na ngayon, word of God, teaching, ito ay blessing ng banal na spirito. In this light, the passage condemns all ministerial reciprocity.
So lahat ng nagiging komersyo, commercialize na bago mo ma-access ang isang ministry, kailangan mo mag-subscribe or magbayad. Yung narrative na ito is nagpapakita na against ang scripture sa ganong transaction. Sabi ni D.A. Carson, at dito po tayo magtatapos, those who charge for spiritual ministry are doubling in simony. So yun daw nagcha-charge are doubling simony. Nagbebenta sila. So kaya maganda na makita natin, napakaganda ng narrative na ito dahil explicit na nirebuke ni Peter si Simon, the magician, sa pagbili ng spiritual things. And therefore, ang implication din nito, kung bawal ang bumili ng spiritual things, bawal din magbenta. Bawal lagyan ng value yung mga blessings na ibinibigay ng banal na spirito. At never natin malalagyan ng value yung blessing ng banal na spirito dahil purchase yun sa eternal blood ng ating Panginoong Hesukristo. Never natin mabibigyan po malalagyan po ng value. At ang paglalagay po ng value ay insult sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. So hanggang doon na lamang po ang ating pag-aaral. Meron po ba kayong questions, clarifications, addition? Sige po. Ay, sige, Brother Ray. Sound. Ayun. Thank you, bro. Sobrang refreshing no regarding the Dorian principle. Question ko lang. Sumagi kasi sa isip ko, inay nga, sabi mo yung not putting value or money dun sa spiritual things. Ano yung take natin sa, for example, yung mga Bibles na, isip ko kasi yung mga sobrang premium. Meron kasi ako nakita recently yung parang nauso na... Leather. Hindi nga parang... Hindi. Ano siya? Parang black over... Ang ganda, parang dark theme na Bible. At kaso mahal parang 10,000, 5,000. Itim yung papel. Ganda, no? Ang ganda nga actually. Kasi nung nakita ko kasi yung price, sabi ko parang 5, 10, ganun siya. Ang isip ko kasi, hindi ba parang... Ang isip ko na ginagawang marketing... Kasi syempre yung Bible very, ano ba? What's that? Ano ba to? Contagious siya, it's a very known book. Kasi best-selling book siya. Ayun, diba? So, hindi ba yun parang yung ganong take na ginagawang premium, mahal yung Bible kasi hindi na siya accessible. So, ako naman wala akong problem dun sa premium Bible. Ako gusto ko rin magkaroon gusto ko rin magkaroon ng premium Bible. Ang siguro ang isang magiging issue doon kapag hindi hinihiwalay yung medium. Kumbaga, kung ako yung gagawa noon, businessman ako, ika-clarify ko na walang bayad yung translation. Ipapakita ko yon legally. Libre yung mismong Bible. Pero ang binabayaran mo is yung pagiging premium niya, yung art nun, yung craftsmanship nun. So, pwede siguro nating i-distinguish na gano'n. Hindi naman natin dinidemonize yung mga premium Bible. Siguro gano'n lang siguro yung distinction. Kaso ang problem nga, hindi ganun yung practice. Ang practice talaga is binabayaran mo yung buong Bible. Tama ka doon na marketing strategy yun dahil nga maraming bumibili ng Bible, gawin na lang natin premium. Pero yung kung lalagyan ko siya ng nuance, kung mag-favor sa Dorian principle, hindi tayo necessarily against sa mga premium Bible. Basta lang malinaw na ang binabayaran mo is yung craftsmanship, hindi yung mismong Word of God. Siguro ganun siguro siya titingnan yung nuance. thank you, bro. Kasi hindi naman natin dinidemonize yung mga mayayaman na kayang bumili ng premium Bible. Yun nga lang, maganda na maging clear yung ganung distinction. Na ang binabayaran mo, hindi yung Bible, kundi yung pagiging premium ng pinaglagyan. Thank you. Si Teacher Berg. Patungkol sa, yun, di ba alam natin yung dollars ba yun?
Dulos. Yung sa boat, yung pumupunta sila sa iba-ibang lugar, tapos nagbebenta sila ng mga books, mga ano. Ano po yun? Ministry or business? As long po na may pagbebenta, hindi na po siya, yun po yung pinopoint natin. Pag mayroon pong pagbebenta, hindi na po siya ministry, kundi service siya, reciprocity, na katulad lang po ng ibang mga service na halimbawa kayo ay kumain sa McDo, binabayaran nyo. Commercial po yun. So, Kaya po yung mga t-shirts na inaano natin, so business po yun. Opo, business po yun. Yung pong pagdating naman po doon sa t-shirt, di naman po siya gospel. So wala naman po. Pero kung halimbawa po ay kung ang tinutukoy niyo po ay mga theological books, yun po yung mali. Kasi po, in a way, word of God pa rin po yun. Blessing pa rin po yun ng Holy Spirit. Dodo siya tayo na. Ayun po. So, kapag po related na po sa Word of God, lalo yung mga theological books, doon sa tinuro natin, kung maalala niyo po yung tinuro ni Pastor Joseph Mangaas na yung mga creeds and confessions ay byproduct ng Holy Spirit. And I believe same with theological books. Yung mga theological books produced by faithful ministers are byproduct pa rin ng Holy Spirit. Blessing pa rin yun ng Holy Spirit. And therefore, umaakma dun sa narrative ni Peter and Simon na hindi talaga dapat binibili at binebenta yung mga spiritual matters kahit po yung mga theological books. And CLC. CLC. Apo, binebenta rin po yun. Kaya po medyo mabigat po itong issue. Yun po, madali po yung Dorian Principle kapag pinag-usapan yung mga ministry inside the church. Kaya komplikado po at saka controversial yung Dorian Principle pag in-apply mo na doon sa mga business tsaka yung mga books. Marami po talaga siyang tatamaan. Kasi nga, i-correct nito yung mga ganong transaction ng reciprocity. Again, lagi yung hindi po against sa publication yung Dorian Principle. In fact, yung free love ministry ay madami po doon mga mga libro. Nagpapadalo po sila. Even yung shipping, libre din. Hindi po sila against. Even yung pagbabayad, as long na malinaw na ang binabayaran mo is yung medium. Hindi yung work ng theologian, kundi yung medium, yung pinaglagyan nung yung libro, yung papel, yung material na ginamit doon sa libro. Pero as long na malinaw, at kung ganun yung mangyayari, napakamura ng mga theological books. Sige po. Ayun, yun yung for reformation purpose. Yung ginawa nga ng Free Love, ganun yung ginawa nila. Group of churches sila na nagpa-fund ng publisher na yun. So, ibig sabihin, kung in case na magkakaroon tayo ng conference, then after that, may mga books tayo, hindi natin pwede yun na ibenta, kundi ipapamigay talaga. Po. O, ganun din po. Theological books po yun. Yung t-shirt, pwede po nating ibenta. Dahil hindi naman po yun. Pero po yung mga theological books, kasi ministerial po yun, ang purpose nun is for our spiritual life. Kaya pala marami talagang mga katulad ng CLC, Back to the Bible, yung mga gano'n na ang hirap kasing bumili ng books kasi mahal na kasi talaga. Pero balance lang po. In fairness naman po sa CLC, tsaka yung isa, OMF, dahil nga po, mga mura sila in fairness po. Kasi nga, nire-reprint po nila locally. Yung mga foreign books, nire-reprint nila locally para mas mura. I commend them. Kasi mas nadadala nila yung mga books from US na magaganda na a-access natin na mas mura. While hindi pa rin natin sasabihin na tama yun, pero i-commend natin sila doon kasi nga nagiging mas mura yung mga libro dahil nagiging local. Pero kung magiging Dorian nga yung principle, ang babayaran na lang talaga ng consumer is yung material, hindi yung work, hindi yung ministry ng author. Halimbawa, meron ditong, si Pastor Eli, nakasulat siya ng libro.
So libre na yun. Kasi nga, kaya siya nakakatanggap ng co-labor sa church para ma-offer niya yung kanyang sarili bilang. Lahat ng mapuproduce niya is free. Bawa nakapagsulat siya ng book. Pwedeng ang may mag-publish na unbeliever, or yung publisher unbeliever, pero mura na yun kasi ang babayaran lang nila yung ginamit na material, hindi yung nagsulat. So napakamura nun may bebenta. Okay, Brother Isaac. Sige po. Meron kasing mga man of God, quote and quote, na nagsimula sila walang-wala. After 20 years, 30 years, naninilaw na yung kanilang Naninilaw, pagkatao. So, yung ba ay sumasalamin ba yun sa yung katulad ng topic natin ngayon, the greed of worms? Una po, hindi po masama yung pag-unlad economically. Ayun ay biyaya po ng Panginoon. At malinaw po sa scripture na yung mga generous ay lalo pinagpapala ng Panginoon. Hindi po yun prosperity gospel, biblical po yun. Pero ang problem sa prosperity gospel is natatapos doon sa pag-unlad ng buhay. Ay malinaw sa Biblia na while pauunlarin ng Panginoon yung buhay ng mga generous, ang end noon is sanctification. Yun po yung pinaka-goal. So, hindi po tayo against necessarily sa pag-improve ng buhay ng isang pastor. Hindi po tayo against. Possible na yung mga anak nila nakapag-aral, nabigyan sila ng magandang buhay. Possible po yun. So, maraming dahilan. Pero po, kung ang pag-unlad ng buhay ng pastor, ng specific preacher na yon, yung nabanggit yun na puro ginto, hindi rin po naka-sports car, yung magaganda yung mga sapatos, hindi po siya akma na hindi siya magandang makita sa isang ministro na pinapakita yung luxurious life na lalo ang isang problem diyan lalo kung hindi naman ganoon kayaman yung mga members pero yung pastor or pinapakita niya na siya yung pinakamayaman na yun nga naninilaw puro ginto, hindi po siya magandang larawan sa isang minister. So tama po yun, makikita po kung ano yung naging motibo. Pwede pong gawin yun. Naninilaw, hindi pala nagsisipilyo. Last question muna, last question. Connected naman po doon kay Pastor Bench. Yung siguro po sa akin lang is kung paano tayo magiging maingat. Since, di ba po yung Darrean principle, mahirap nga siya. Kumbaga mahirap mag-call out sa outside ng church since hindi pa siya accept or hindi pa siya naaral generally ng mga local churches. But sa atin dito, we can easily, kumbaga, put yung accountability sa mga leaders dahil alam natin. Pero kapag sa labas po na halimbawa, aware tayo dun sa, kunyari, ano pangalan? Yung sa G12? Oriel. Opo, yun, yung mga ganon. Na, na talaga, kumbaga, visible naman yung fruits ng, ng... False teaching. false teacher. As a false teacher. Ayun. Pero kapag medyo dun sa connection na kakilala na natin talaga personally, paano po tayo magiging, paano tayo magko-call out at the same time magiging maingat kung kailangan na natin yan gawin? Sa kakilala na, kaklose natin, kakilala. Yung maganda kung may na-build na relationship. So, mahalaga yung relationship na na-build. So, maganda na hindi mangyari na rebuke, kundi discussion sa scripture. Hindi mo siya aatakin, false teacher ka na kasi greedy ka, naniningil kayo sa kanila. Hindi ganon. Kundi by discussion. Kung may theological conflict, hindi yung rebuke, kundi discussion. Scripture pa rin yung mag-mediate doon sa pag-uusap. Scripture pa rin. Pero maganda yung point mo na yung present ni Jesus sa Matthew 7, actually na-preach ko na to dati. Pinakita ko doon na yung mga Pharisees, lalo doon sa last part ng 21 to 22 hanggang 24 yata. Pinakita ko doon na yung mga kinakausap ni Christ ay mga Orthodox. Possible nga na reform pa.
possible. Yun ang preach ko yun. Pero sinabi ni Jesus na false sila dahil doon sa context pa rin ng greediness. So yun yung nakakatakot dito na possible na reform yung pinipreach. Pero maging false teacher pa rin dahil doon sa yung greediness doon sa pera, doon sa money. At may mga ganun talaga nangyari. Actually, yung greediness, ang dami niyang bubukal doon lahat ng mga kasalanan. Like yung kasalanan ng plagiarism, yung pangungopya. Dahil greedy ka, gusto mo maging kasing level ng mga celebrity preacher. Gusto mong maging magaling. Like Paul Washer, John Piper. Hindi lang po sa physical Hindi lang. or material. So, dahil greedy ka na gusto mo maging kasing value nila, kokopyahin mo na lang yung magagandang sermon at yun yung ipipreach mo. So, maraming nakapaloob na kasalanan doon sa greediness. Kaya agree ako kay Conley Owens na hindi lang siya feature, kundi essence talaga ng pagiging false teacher yung greediness. Thank you po. Sige po, last. Good morning. Good morning Bali, po. kung yun yung preach, pinaniniwalaan natin about Dorian. Dorean. Dorian. Pwedeng Dorian? Dorian, pwede rin po. Ang Masarap po ibig yan. sabihin ba, dahil kung in case attend tayo ng conference at alam nating may bayad, hindi tayo attend? Hindi naman po tayo, hindi po tayo magkakaroon ng black and white na kautusan na, dahil may bayad, bawal umattend. Hindi po natin yun At i-impose. saka sa mga books na mamahalin, hindi rin- tayo magpa-purchase? Hindi rin po natin ipagbabawal na bumili po ng mga ganon. Kasi So, nga, bakit tinuturo? hindi po, pinapakita po natin dito is victim po tayo nung sitwasyon, nung normal na transaction, victim po tayo. Yung pong isang illustration ko, halimbawa po, nagkaroon ng pandemic. So, nagbigay ng ayuda ng bigas sa buong barangay. Ang ginawa ng barangay chairman, kinuha niya lahat ng mga bigas. Kinuha niya, kinamkam niya lahat ng bigas. At ang ginawa niya, binebenta niya yung bigas. Yung mga yung mga tao sa barangay na yon, kasalanan po ba nila na bibili sila ng bigas na dapat ay free yun? Hindi. Kasi victim sila noong sistema na yun, victim sila. So, hindi po sila nagkakasala kung bibili sila ng bigas. Kailangan kumain yung pamilya nila. Pag hindi sila bumili ng bigas doon sa ganid na barangay chairman, magugutom yung family nila. Ibig So, sabihin, pwede pa rin natin suportahan. Hindi po. Pwede po natin, hindi po sa pag-support, kundi dahil kailangan. Halimbawa po, ang isang example po, may mga theological books po na hindi available talaga sa Pilipinas. At mahal, kumbaga mga special na topic na hindi natin ma-access sa ibang mga books. Yun lang na gusto mo siyang maituro sa church. So, wala pong masama. Hindi po tayo nagkakasala kung ipapurchase natin yun. Ang itinuturo po natin, kung tayo po magkakaroon ng kakayanan na gumawa ng mga ganong books, kakayanan na gumawa ng ganong ministry, i-offer po natin ng free. So, biktima po tayo ng ganitong sistema. Pero hindi natin sinasabi na gayahin natin. Kundi ang tinuturo po natin, kapag mayroon na tayong kakayanan na gumawa ng mas malaking ministry, gawin po natin ng tama. Si Paz. Siguro going back lang dun sa illustration ni Brother Ezek, halimbawa yung kaibahan ng pag-support saka dun sa wala kang choice para bumili talaga kasi magugutom ka yung family mo. Iba yung usapan, kunyari, ginaya mo yung barangay chairman Yun. na kumuha ka na rin doon sa source tapos ibinenta mo na rin at ginaya mo yung kanyang maling ginawa. So yun yung sinasabi ni Brother Ezek na wala tayong choice kasi magugutom tayo. So maliman yung sistema, kailangan natin bumili para makakain. Pero ibang usapan kung ginaya mo yung ginagawa nila
na ikaw din ay pinagkakitaan mo yung bagay na dapat libreng ibinibigay doon sa mga tao. No? So kung tayo ay nasa ganitong panahon na biktima talaga tayo ng sitwasyon dahil may mga hindi pa malinaw yung ganitong prinsipyo na dapat libre nating tinanggap yung salita ng Panginoon, libre natin itong ibinibigay sa iba dahil sa sabihin na lang natin sobrang pagtataas nung commercial na ideology o yung commercialism sa ating panahon. Yun po yung naging, sabi nga, naalala ko yung sinabi ni Conley Owens doon, it became the air we breathe. No? Yun, kumbaga parang isda tayo na dito na tayo lumalangoy doon sa Contaminated commercialism. water. O, yung capitalism na nag-overboard. So wala tayong magagawa doon. Pero ang ibig sabihin ba doon, is since yun na yung air at yun na yung nilalangoy natin, mag-agree na lang ba tayo doon at gagayahin na lang din ba natin yon? So hindi. There are ways to counter, but since victim tayo, kailangan natin i-consume yun para i-feed yung family natin. Pero by not imitating it, we make ways para i-counter yun. And so kung may mga choices tayo, halimbawa, we can produce our own publishing house, then pwede nating gawin yun. O kaya pagdating sa loob ng church, pwedeng may isang bibili lang, and then ang gagawin is papabook alike yun, o book copy, then we counter yung ganong klase ng sistema. No? So yun yung, I think, point ng difference ng supporting and yet being allowed to buy and to use yung ganitong system. Sige po. Sige po, mamaya po. Maganda po yung question. Actually, relevant po yun. Mamaya po. Sige po, tayo po ay mag-close sa prayer. Aming Diyos, maraming salamat po doon po sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang pagiging false teacher ay hindi lamang sa itinuturo na false teaching, but yung essence po ng pagiging false teacher, possible na tama ang kanyang tinuturo, pero kung greedy siya for personal gain, mako-consider po siya as false teacher. Salamat po sa reminder na ito at maging maingat din po kami na wag lagyan ng value dahil ni minsan di po namin matutumbasan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. At may apply po namin ito sa aming mga buhay. At kung nakikita po namin ang pangangailangan ng ministry, mas maging generous pa kami to serve you para po sa advancement ng kingdom. Kayo lamang po ang mag-glorify sa mga pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.